So, good morning everyone. Ito na nga. So, nag-install ako ng FreePBX sa Proxmox server ko. So, ito siya. Yung FreePBX ko na in-install. So, ayan. Ayan. So, yung Proxmox ko, in-installan ko na siya ng FreePBX 17. Ngayon, para matest ko siya, kinonfigure ko siya dito sa sa browser. Kasi doon mo lang siya mako-configure. Ngayon, yung laptop ko, yan, which is my laptop, in-install ko siya ng microSIP. Tapos, nilagay ko siya sa extension ng FreePBX extension. Yan, sa Windows laptop. And then, ngayon, gumawa ako sa Ubuntu, which is ito yung Ubuntu ko sa Proxmox. Yan. So, ayan yung Ubuntu ko. Nag-install ako ng LeanPwn. Actually, soft phone siya para matry ko dahil andito yung IP phone ko, which is wala pa kasi akong router ngayon. Wala pa akong switch, manage switch. So, trinay ko muna siya sa soft phone. Ayan. Ngayon, guys, nung kino-connect ko kasi siya, hindi siya nagko-connect. Ang naging problema is yung firewall ng FreePBX administration. So, kung i-connect nyo yung Ubuntu nyo dun sa FreePBX administration, make sure na yung FreePBX firewall is naka-stop. Which is yun yung ginawa ko. Stop nyo muna yung firewall ng FreePBX dun sa may server. And then, saka nyo i-register ngayon yung IP address ng VM nyo, like Ubuntu or yung mga IP phones nyo. And then, actually, nandito yan saka connectivity, firewall, networks. Yan. Ayan guys. Actually, ito yung laptop ko. Tapos, ito yung network na trusted excluded from firewall. And then, ito yung Ubuntu ko. Ubuntu server. So, bago nyo siya ma-save dito sa PBX administration, kailangan naka-off muna dito sa may Proxmox nyo, sa may FreePBX. Yan. Kailangan i-off nyo muna yung firewall dyan. Saka nyo i-add dito yung IP address na gusto nyong ma-excluded sa firewall. And then, i-restart nyo ulit yung firewall sa FreePBX. And then, yun nga. Yung ginawa ko. Tapos ngayon, makikita nyo kapag nagawa nyo na yun, sa extension nyo, kailangan yung phone nyo na nilagay sa extension is kailangan naka-link sila parehas dun sa may FreePBX administration. So, ginawa ko na yon. And ito na yung nangyari. So, pwede ko nang tawagan yung phone ko sa Windows. So, ayan. Ayan guys. Kung makikita nyo, denial ko dito sa may Ubuntu yung phone ko dito sa my laptop. So, kung makikita nyo, kung idadial ko rin yung sa may Ubuntu, oh, that's
Kailangan muna palang patayin yan. Tapos 1002. So yan. See guys? Windows laptop tumatawag. Kagaling. So yun. Yun lang guys. Kasi mag-install din ako ng wala pa kasi akong switch. So yun. Wala pa kasi akong switch kaya sa soft phone ko muna siya trinay. And nag-work naman. So yun guys. Yun lang. Nakakatuwa. Kasi every time na gumagawa ko ng home lab is hindi ko natutulugan dahil gusto ko ma-identify yung magiging problema. Gusto ko matry siya talaga bago ako pumunta ng totoong IP phone. Ayan. So, ayan. So, yung mga device na to is nabili ko lang siya sa marketplace which is napakamura. So, ang IP phone, nabili ko lang siya ng $20. Yeah, $20. And then, yung ginamit kong server, yan, which is Dell. Magkano ba siya? 70. Yan, $70. Tapos, kumuha ako ng Linksys na Wi-Fi extender. So, ang kagandahan kasi sa Wi-Fi extender ko na to is meron siyang RJ45 port, which is pag kinonect mo siya sa router, which is bibili pa order na ako ng Mikrotik router. Yun, i-connect ko lang siya sa Mikrotik router, which is a managed router din siya. So doon makakagawa ka ng OSPF, lahat ng routing protocols na ginagamit, like NAT, access lease, yun. And then umorder na rin ako ng 3850 na layer 3 na switch, which is PoE, para ma-try ko dito sa IP phone. And yun nga. Tapos yun guys, yun lang. Natuwa lang ako kaya napabideo ako. So, yeah. Thank you.